Hello YouTube, Boss Rino, welcome to my channel. Ito, takutan na naman tayo, no? Magtimpla muna kayo ng kape sa mga umorder ito. At sigurado ako, madadagdagan ng nervyos nyo. Sa mga hindi pa bumibili nito, sa Shopee kayo bumili, search nyo lang Boss Rino. So ito ay The Goosebump Top 5. Ano kaya nangyari sa kanya? No? Hindi na siya bumalik sa horror. Nakatakot po ng boss ito. Ang pamagat ito ay multo na kuhanan ng camera. Ang White Lady sa lumang bahay. So ito, White Lady. Yan ang isa sa pinakasikat na multo sa atin. Ang White Lady. So ito, tirahin natin to. Huwag na natin patagalin. Dahil video ang inyong matutunghayan ay takutin ko na kayo. So ito, tirahin natin to bago patirahin ng iba. Para lamang sa mga taong matatagang loob. Dahil maaari itong magdulot ng disturbance sa inyong mahimbing na pagtulog. Wow! Gago na. Nagulat ako dun ah. Top 5 Ghosts Caught a Day. Ang babae sa lumang bahay. Oh, kung gano'n naman ang babae naman talaga naman sa lumang bahay, bakit di tayo pupunta? 1980s architecture ang modelo ng lumang bahay na dinalaw ni Santiago TV. Isa sa mga aspiring Pinoy ghost hunter at YouTuber. 1989 noong inabandona ang bahay na ito dahil kinailangang mag-ibang bansa ng orihinal na may-ari. Magmula noon wala nang nanirahan sa bahay kundi mga kwento ng kababalaghan. Kasama ni Santiago TV si Fourth Dimension sa inisyal na paglilibot sa bahay na ito kung saan may kakaibang EMF reading silang nasagap. Ayon sa mga kapitbahay, kung minsan raw ay may figurang padaan-daan sa terrace ng bahay, pinaniniwalaan nilang isang white lady ang nagpapakita rito. At habang nag-i-intro si Santiago TV upang ibahagi ang kwento ng bahay, explore natin to, then after natin ikutin yung bahay na to, magkakaroon tayo ng... Ano nangyari? Ganon? Pumatik daw ng daliri eh. May narinig ako sa likod na parang pumipitik-pitik. Agad siyang naantala dahil sa kakaibang pagpitik-pitik na narinig niya sa kanyang likuran. Puntahan pa natin yung isang parte. Sa bahagi ng bahay na inilawan ni Santiago TV, makikitang may nasirang bahagi ng kisame at mag-isang gumagalaw. Pakinggan ring maigi sapagkat kasabay nito ay maririnig ang isang ligaw na boses. Meron nga, may boses ka. Hindi rin naman sila binigo ng entity sa bahay na ito sapagkat sa iilang bahagi ng kanilang eksplorasyon, hindi umanong nagpakita ito sa kanila. Ito yung kitchen area, guys. Pero, tapos, meron puta. Nakita mo ba yun? Gago, nakita ko yun ah. Gago. Habang ipinapakita sana ni Santiago TV ang kitchen area ng abandonadong bahay, babae. Lingid sa kanyang kaalaman na meron na siyang nahagip at ang nahagip niya ay kumukumpirma sa mga testimonya ng mga kapitbahay. Tignan ng maigi. Tapos, nakita mo na ba? Nakita ko. Kung hindi, kailangan nating i-frame by frame ang video. Tignang maigi ang doorway sa likuran ni Santiago. Tapos, uy, gago, transparent nga. Ayan o, hindi siya, kasi pagka totoong tao yan, na nakatayo, halata yan eh, solid. Ito, transparent o. Isang figura o aparisyon ang mabilis na nagpakita. Figura ito ng isang babae. At ayon kay Fourth Dimension TV na may kaalaman sa paranormal activities, ganito ang itsura ng tunay na white lady. Transparent nga, transparent ang katawan. At nang magpapaalam na sana sila sa kanilang mga viewers, gusto kong iparating, lapitan mo yung kulay green na ilaw na to. Okay, maraming salamat at magpapaalam na kami. nakita mo ba? Hindi, na naman, ano ba yan? Kailangang i-frame by frame uli natin ang pangyayari. Wow. Isang maliit na anino ang nagdaan sa harap ni Santiago TV. Mukhang totoo nga ang mga sabi-sabi tungkol sa lumang bahay na ito. Ano ang sa tingin nyo? Kayo na ang humusga.
Pag meron sabi-sabi, 50-50 yan eh. Pwedeng totoo, pwedeng hindi, di ba? Pero yung 50% na totoo, nakakatakot yun. Ang aninong nalunod, that's not your grandpa. Isinuggest ng ka-goosebumps nating si Cram Hosaya ng video na ito. Espesyal ang video na ito sa dalawang dahilan. Una, isa itong rap music video. Aalala ko pa, nung tayo mga bata pa, tayo naglalaro, na palagi na mataya. Pangalawa, hindi lamang ito isang music video kundi isa ring tribute para kina Alo at Deo. Mga kaibigan sila ng mga taong nasa video at pinsan naman ng rapper na inyong nakita. Sa kasamaang palad, ang magpinsang inaalayan ng kanta ay nalunod sa isang insidente sa pamamangka at upang masariwa ang kanilang mga alaala ay napagdesisyonan nilang mag-alay ng isang simpleng rap song. Ngunit sa hindi inaasahan ay mayroon silang kakaibang napansin sa music video na ito, partikular sa bahaging ito. Aalala ko pa, nung tayo mga bata pa, tayo naglalaro, na palagi na mataya. Mayroon ka rin bang napansin, ka-goosebump? Meron sa Kung likod. wala ay subukan mong tumingin sa likuran ng rapper at mapapansin mong mayroong taong nagdaan sa kanyang likod. Ngunit hindi lang basta ito tao, kundi isang taong nababalot ng itim na kasuotan. Ayon kay Cram na nagpadala ng video Oh my God. yung ito, na isa rin sa mga naroroon ng kinuna ng music video, walang tao sa likod ng rapper noong mga oras na iyon. At lalong walang nakaitim na nilalang ang naroon. Kaya naman laking pagtataka nila nang makita ito sa video. Paniniwala pa ng mga magkakaibigan, posibleng isa ito sa mga kaibigan nilang nalunod at ito ay isang paraan upang ipakitang na-appreciate nila ang ginagawa ng magkakaibigan para sa kanila. Ngunit ano sa tingin mo ang nasa videong ito? Comment down below. Mayroon Ginawa nila yon para sa kanyang kaibigan na namatay. So, hindi nila lalagyan ng multo yun. Kung namang ini-upload na TikTok video si Alex Calvo, tignan natin. Ayon sa caption, Ano sabi? Alex Calvo daw? Sura ulo to. comment down below. Mayroon namang ini-upload na TikTok video si Alex Calvo, tignan natin. Ayon sa caption, isang Nanahimik ako. shadow person ang kanyang nakita. Right by where that chair moved the other night. And I don't know, there's just been like scary shit going on around that. What was that? Oh shit! What was that? Oh shit! What was that? Oh shit! Yan ang tatama. Habulin mo. Wala. What the fuck? Yun, meron doon. Katakot yung bahay naman ito. Antik na antik, oh. Okay, this shit is getting too fucked up to believe. Okay, Leo, great-grandpa, whatever. Naturally, ikinagulat Kung hindi ako nagkakamali, ito yung bahay na pinamana sa kanya ng lola niya. niya ito at ipinagtaka ang pag-iwan ng anino sa isang susi sa lapag. Mukhang may nais ipagawa sa kanya. Maririnig din nating tinawag niyang great-grandpa ang entity. May paniniwalang lolo niya sa tuhod ang nagmumulto. However, hindi ito ang paniniwala ng mga TikTok users sa comment section. Binalaan siya ng maraming commenters na habang naaalala niya ang great-grandfather sa entity, posibleng hindi ito ang lolo niya, Nako. kundi isang demonic entity na walang mabuting intensyon kundi linlamin siya. Paranormal Night Vision. Matatandaan nating sa mga previous episodes ay itinampok namin ang karanasan ni Sabia L., isang residente ng bansang Netherlands kung saan initially inakala niyang attached lamang sa luma niyang apartment ng entity na nanggugulo sa kanya. Ngunit months later, bagaman nakalipat na siya sa isang mas malawak at bagong apartment, nagpatuloy pa rin ang paranormal activity sa kanyang pamamahay, confirming na hindi sa lugar attached ang demonic entity, kundi sa kanya mismo. Makikita natin ngayon ang Oh, ito pala yun. bagong pangyayari sa bago niyang apartment. This time, kuha ito ng isang night vision camera na iniwan niya habang nasa holiday vacation. Makikita sa footage na naganap ito noong 19 ng Desyembre, taong 2021. Pasko pa to. Boom. Nahulog. Oh, ito gumagalaw, oh. Ay, naka po.
Daming orb, mga tol. Nakita niyo mga orb? Ayun o, daming mga orb oh. Ayan, pag may mga orb daw, andyan daw multo talaga. Lul. Malinaw na nagpapatuloy ang poltergeist activity sa apartment kahit wala pa si Sabia rito. Oh shit. Creepy kasi nung upuan eh. Ano gumalaw? Ito. Hindi ligtas maging ang mga Christmas decorations at iba pang burloloy sa kanyang apartment. Oh! Mukhang paboritong laruin ng entity sa kanyang apartment ang isang chalice na nasa istante at ang isang pahingahang upuan. Tanong ni Sabia sa description, "What are those white things in the camera? My house is not dusty at all and it's winter, so no bugs in the house." Well, ang mga puting bagay na iyan ay orbs. Manifestation ito ng paranormal entities o supernatural energies na nananahan sa iyong bahay. Yari. Ano pa kaya ang susunod na mangyayari sa tahanan ni Sabia? Maghintay lang para sa mga susunod na updates. Grabe. Grabe yung ano, nakita nyo ba to? Di ba ito nahulog na to? Gumalaw yan papunta dito kanina tapos bumalik. So kung may tali yun, kailangan 2 tali yun, di ba? So ibig sabihin walang tali kasi pumunta sa kanan, pumunta sa kaliwa tapos natumba pa ngayon. Tapos habang nasa floor, gumagalaw-galaw. Sa iyong bahay, ano pa kaya ang susunod na updates? Abot ninyo. Legit yun? Oo, legit yun. Ayop na yan. Fairy Tales a Kid, The Renovation. No. Noong December 12, 2021 ay mayroong ibinahagi sa mundo ng TikTok ang user na si Ashley D. Kuha ito ng Ring security camera sa kanilang living room. Isang bata, maaaring anak niya, ang makikitang nakaupo sa couch. May mapapansin ka pang kakaiba sa itaas ng bata. Tignan ng maigi. Yan, Ayon kay Ashley, na orb. ang nakikita ninyong nagpapalutang-lutang sa may uluhan ng bata ay ang pinaniniwalaan niyang isang fairy. Sapagkat gaano man katagal na nagpapalutang-lutang ito ay wala siyang nararamdamang negatibong energy. Fairy? Ano yan, si Tingle Bell? Ayon naman sa ibang commenters, mas naniniwala silang isang anghel ito na binabantayan ng sanggol. Ngunit ano ang sa tingin ninyo? Kayo na ang humusga. Si Tingle Bell. Nag-upload naman ng video sa TikTok si Rubik's Cube upang i-update ang mga tao sa newly renovated nilang bahay. Ngunit ang rason kung bakit niya ibinahagi ay dahil sa insidenteng nakuhaan nila years ago. Pakinggan natin ang kanyang kwento. So in about 2012 or 2013, we had just had renovations done on our house. I made this video. It was probably about a 5-minute long video of me just touring my house to show my grandparents who were living away at the time. I recorded it and sent it, and it really enjoyed it. In 2015, I was going through some old files on my computer, and I came across the video. I noticed there was something strange about it, so I took it and I uploaded it to YouTube to show my friends, and I think one of my friends maybe posted it on Reddit or something, but it didn't get any attention, you know? Oh, give me nakaputi. Matanda pa. Nakita mo ba ang paranormal entity na tinutukoy niya sa lumang video? Kung hindi, tignang maigi ang kortinang madaraanan ng kamera. Kita ko may ano Ayun, may nakatayo. Makikita natin ang entity o figure ng isang tao ang nakatayo sa likod ng kortina. Hindi makapaniwala si Rio nang una niya itong mapansin. Parang matanda. At pakiramdam niya, nananatili ang entity na ito kahit tapos nang ma-renovate ang bahay. Creepy Mausoleum Tour. Kilala ang international ghost hunter and explorer na si Franco TV. Sa pagbisita sa iba't ibang haunted locations, kasama sa mga patok niyang destinasyon ang mga nagtatayugang mausoleo sa mga malalawak na sementeryo.
Sa New Orleans, aakalain mong nasa isang parke ka lamang dahil napaka-scenic tingnan ng mga mausoleo at kahit daytime pa lamang, hitik na ito sa kababalaghan. Let's see if I could. Sometimes they go underground, but they locked it. Of course they would. Asan yun nakalibing? It's like a tree growing on the inside. Creepy sa gabi Nakita nito. mo ba yun? Wala, Habang hindi. dumadaan at kinukuhaan ni Franco ang isang mausoleo, makikita ang mabilis na pagdaan ng isang anino sa kaliwang bahagi ng video. Linaw na mata. Gamit ang isang special camera, nilibot din ni Franco ang mga mausoleo at tinignan kung may kakaibang masasagap sa negative spectrum. Wow, may lumalakad na. Ang linaw naman, hindi ko makita. I just saw a shadow. Isang faint shadow movement din ang nasagap ng kanyang negative spectrum camera. Tanda ito ng pagkilos ng isang supernatural entity. Mapapanood ang buong eksplorasyon ni Franco TV sa kanyang channel. Sana ay kinilabutan ka sa Hindi natin makikita masyado. No? So sa mata natin, talagang lagi may dumadaan ng mga ganyan. Hindi lang natin nakikita. Hindi kaya ng mata natin eh. Pero sa special camera ni Franco, baka nakikita, no? Pero yung sa mata natin, hindi siguro talaga kita. Kasi, di ba, hindi naman lahat nakakita niyan. Yung mga iba lang. So, yung mga gifted lang. Takot ako din sa ano? Sa... Ito legit to eh. Yan. Taka ito, legit to. At kung nakita ko na to. Ngayon ko lang ulit nakita. Iba kasi pag si Goosebump nagpapaliwanag eh. Naiintindihan ko mabuti. Kaysa sa English. Ayun. Ay. I came from the mud. There's dirt on my hands.